sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Sa ating pong second segment, gaya po ng nabanggit natin kanina, ay pag-uusapan po natin kung ano-ano po ang mga prohibitions o mga pinagbabawal po sa panahon po ng kampanya. Pero bago po yan, nais lamang po natin mag-abot ng ating pong pagbati kina Kagawad Yolanda Huera ng Barangay Villarica, Pantabangan, Nueva Ecija. Hello din po kay Kagawad Michael Andrade ng Barangay Hondagua, Lopez, Quezon. Nag-akda po sila ng libreng gamit eskwela, Senior Citizens Day, free test para po sa Barangay Hondagua. Kaya po mabuhay po kayo. Saludo po kami sa lahat po ng ginagawa po ninyo. Hello rin po sa Barangay Councilors ng League of the Philippines of the City of Cabuyao, Laguna. Headed po ito ni Kagawad Manny Completo and BCLP Chapter Head Kagawad Larry Dulay of Aurora. To the newly inducted members and officers, congratulations po. Hello rin po kay Punong Barangay Joma Andrada ng Barangay Pinmaludpod, Urdaneta City, Province of Pangasinan. Mga barangay councilmen at mga taga-Pangasinan, mabuhay po kayo. Hello rin po kay kaibigang Anton Reyes, Jomar Urbano, Ramilo Galyogo Moster, Ramil de la Cruz at Boy Atienza at mga kapitbahay po. Yes, mga kapitbahay po natin sa Annex 35. Ang Yumo Group at mga 69ers, mga kalaro pa dati yan, nung nagbabasketball pa po tayo. Pati na rin mga kumpare ko sa Santos Compound, paring Moymoy, Mendina, Bing Chodosyo at Rafi Bermudo. Alam mo, binabati ko, meron kaming naudlot na pagsasama sana, hindi na tuloy. Asahan nyo na maaring matuloy, maaring hindi. Alam niyo mga kabarangay, madagdag ko lang, Kags. Yes. Gusto ko rin batiin, especially yung akin schoolmate ko yan, si Ramil Moster. Ay. So, ayan. Hi, brother. Ang tawag ko sa kanya, inaanak. Dapat pala mga ganun lang din talaga yung age bracket. Nantira na naman. Kita nyo na mga kabarangay. Pero isang... Parang mali po yata na nagitna po ako sa inyong dalawa. Kita nyo naman paano ko yung... Huwag ka bigay mag-alala. Hindi natin pinag-uusapan ngayon ang jurisdiction. Kaya binubuli talaga ang mga kabarangay. Kawawa naman ako. Singit ako sa pagbati. Opo. Sige po. Bago kayo tuloy pumalaot sa inyong pinag-uusapan. Batiin ko lang po yung mga kapitan na nagpunta at bumisita po sa amin sa Mayor's Office kasama si Mayor Menchi Abalos. Yung mga kapitan na kasama ng Municipal Mayor ng Ibahay Aklan, si Mayor Jose Miguel Miraflores. Nagpunta po sila at nag-benchmark sa Mandaluyong po. So yan po, yung mga kapitan na nandun na nakasalamuha ko po. Hello po sa inyong lahat, mga tiga Ibahay Aklan. Nood lang palagi ng Sa Barangay Tayo. Nanonood daw lagi sila rito sa atin. Wow. Ay maraming Thank salamat you po. po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay at sa inyong pong suporta sa Barangay Tayo. Alam nyo, meron po tayong pag-uusapang importante, pero bago po tayo dumating dyan, sapagkat nung kami po ay nag-commercial break, ay hindi pa po tapos talaga yung usapan na announcement ng DILG na bawal sumama ang mga barangay officials dahil daw tayo ay apolitical. When in principle, that's true. Pero when it comes to practical, yung practicality at yung usapang real talk, hindi yun naman talaga nasusunod yun sapagkat hindi mo maalis na ang mga barangay officials ay galing sa politika, namumulitika at pinupolitika. Kaya meron lang humbabanggitin ng konti hindi, baka malamang mahaba si Kagawad Marie Formentera Ferrer. Sorry. Kags Butch, talagang game na game ka talaga ngayong araw na yun. Hindi, kasi nabanggit kanina ni Kags Butch na sa madaling sabi, dapat makinig tayo sa DILG. Well, yun nga, babalik kami dun sa in nature na papaano yan, Kap? Babalik ko na kay Kap yung question. Kasi every time talaga na may mga bumababa ng mga local candidates, national candidates, hindi naman pwedeng walang barangay eh. Hindi. Diba? Kasi tayo, gaya nga ng napag-usapan natin kanina, yung isi-share mo na papaano ba yung magiging treatment natin sa kanila? Will it still based na, and will it be biased kapag ka nag-asikaso ka ng kandidato? Or mako-consider na ba yun na sinusuportahan mo sila kasi makikita yung image mo doon, pupunta ka doon. Sabi nga ng DILG, dapat picturean yung mga kandidato na, I mean yung mga
officials na yan, pag once nakita sila na sumasama sa mga ganitong practice at mga ganitong senaryo pagdating sa local and national elections? So, ibig sabihin, bibigyan ko sila ng lusot. Hindi naman lusot, pero I wanted, alam mo kasi mas maganda yung Possibilities na-experience, po. Yes. diba? Okay. So, let's Sige, base it sige. on experience. And based on experience Total and naman- legality. Yes. Total Okay. naman kanina pa tayo nagre-real talk. Sige. Bahala Kasi ka, hindi Dr. mo may, tama si Cags Marie, tama rin si Cags Butch, sundin ng DILG. Okay? On record yan, ha? Sundin natin ng DILG. Kasi yung DILG ay ang ating mother unit, ika nga. Pero, siyempre, meron kang, ayoko maging hipokrito. Sinasabi ni Cags Marie. Meron akong gusto eh. 'Di ba? As a person, natulungan ako nitong taon to, lumalaban to ng local o kaya national. Gusto ko yung taong yun eh. So, ano ibig sabihin? Hindi na pwede. Pupunta sa barangay nyo, bilang council, kayo po ay namamahala. Ano ba ang ine-expect sa atin? Minimum expectations ng isang constituents natin, mga constituents natin. Ano yung minimum expectations? Peace and order. Right? So, kami, sa barangay ko, sa barangay na Mayan, gumawa ako ng isang resolusyon na kapag merong dumarating na pagkakataon na laging ganito, kampanya ng local saka ng national, ang barangay ay naaatasan palagi ng ating local government code na mag-maintain ng peace and order. So, yung resolusyon na kapag pumunta ang isang kandidato sa amin ay kailangan naming harapin at samahan para hindi sila mapahamak kung mayroong mang masamang taong gagawa ng masama doon sa mga kandidato. Pangalawa, yung traffic para 'di ba nangangamay, ang daming traffic, kailangan may mag-traffic, kailangan tumulong ang kagawad, ang kapitan at ang mga tanod. Yes. Yan. Ngayon, tanong. Para sa lahat 'yan. Okay? Sino man ang mga kalaban, 3 man ang naglalaban sa syudad nyo, at kailangan yung, ganun ang gagawin nyo sa bawat kandidatong pupunta sa inyo. Nasa sa inyo na lang yon kung paano nyo gagawin at iti-tweak yung sinasabi ko. Yan. Galing ng segue ni Kap doon. Pero alam mo, Kap, honestly, gustong-gusto ko yung way na pamamaraan mo. Kasi talaga namang sa barangay talaga, we have to see to it na yung peace and order, maayos and all. Pero yung tweak talaga, alam mo yon, yung depende na sa inyo. Pero ako mga kabarangay, let it be an open field. Hayaan natin ang taong bayan na mamili. Kasi your influence, really, as officials, has something to say. Meron talagang bigat. Meron Weight. talagang weight. Kulay. Yeah. Mayroon talagang kulay. But at the end of the day, you know better. And you have to be better. Ang kausap mo diyan yung constituents. Kahit sino, kung, Saka yung kung barangay. paano rin nila, Okay. kung paano rin nila intindihin yung Tama ka. sinasabi ko din. Tama ka. Lahat yan, alam nyo, may lusot lahat yan eh. No? Pero doon muna ako sa kakausapin ko yung constituents. Kasi nararamdaman ko yung nararamdaman nila sapagkat ako'y naging opposition din sa barangay. At most of the time, sinasabi ng mga constituents, pwede nyo i-assist. Pero karamihan naman, most of the time, hindi nyo pinapayagan sa basketball court. Hindi nyo ina-assist. Ang ina-assist nyo ay kung sino lang talagang gusto o napupusuan na nakaupo sapagkat ang barangay election tsaka local is manok-manok system. So, ayan talaga, real talk yan. Totoo nangyayari. Maaaring hindi sa mga kasama natin because they play fair, pero karamihan sa sabihin natin Pilipinas, ganyan po ang nangyayari. Kinakailangan talaga pag ikaw ang kapitan o kagawad, pag may sinuportahan ka, you have to show your true colors. Kung hindi, wag ka na sumama sa amin. Ganun po yan. Para naman sa mga kagawad at saka sa mga kapitan, ang sa akin, maraming lusod dyan eh. Kasi ang kinakatakot ko yung pag-picture-picture. Halimbawa, pag tuturuan ko si Kagawad Marie, makakalaban ko yan next election at mapicturean. Pwede naman kayo maglaylo, pero alam mo sa totoo lang, hirap maglaylo. Kasi hindi ka mamahalin ng sinusuportahan mo ng mayor tsaka konsyal kung laylo ka ng laylo eh. Kasi marami nagsasabi dyan na hihingiin yung suporta mo at sasabihin nila na pwede bang suportahan na lang kita para sa'yo ako, mayor tsaka kagawad, konsi.
pero pailalim. Actually, wala na naniniwala sa pailalim. Yan, real talk yan. Hindi pwedeng pailalim magpakita ka kung kanino ka. So, yung sinasabi ng DILG, although we can sabihin natin very idealistic, Kap Dondon, very idealistic, yung sinasabi na mahirap po gawin. Yung pagpicture, pagpupuntirihan lang yan ng away. Sapagkat yung nagpicture, pag-iinitan yan. Second, ewan ko kung sinong malit na tao na pipicturean yung mayor, kapitan magkasama, huwag nyo nang ipasa naman sa mga tao, yun dapat gawin ninyo. Kayo naman nag-uutos yan eh. Pero kung palagi yung sasabihin since 2012, tama si Kagawad Marie, naririnig na po namin yan, magbigay ho kayo ng sample. Dahil sa ngayon, practicality-wise, tsaka yung real talk talaga, mahirap po banggitin niya. Ako, ito yung personal ko naman. Pasensya na kayo na papatagal ang usapang politika. Ako talaga, hindi talaga ako yung mahilig sumama sa mga ganyan, especially yung mga team. Meron lang akong sinamahan na tao, alam ni Kags Marian, dahil hindi ako makahindi, parang kapatid ko na. At palagi kaming talo yun. Pero para sa akin, kahit talo kami, nagpapakita ako sa tao dahil gusto ko siya naniniwala ako sa kanya. Yun talaga, I was a barangay official din, pero hindi ako nagpakita ng hindi ako nag-laylo-laylo. Talagang sinamahan ko po siya. Pero kung halimbawa sabihin mo na yung magkasama kami at hindi ako akit sa entablado para sa kanya, nakakaya naman para sa kanya. So kung lalaban ka sa politika, ayan ang mahirap kasi sa DILG, most of the appointees there, hindi naman tumakbo Hindi rin naman po. So, usually in theory, tama yon. Pero kung sabihin natin legal, ano ba yung disciplinary action na yun? Madi-disciplinary action lang kami doon sa Omnibus Local Government Code na walang nakalagay na apolitical, dapat parusahan ka kung namulitika ka. Wala ho doon. Napag-usapan natin noong last time po yun. Balikan ninyo. So, yun ho ang sa akin. Maaaring pagbigyan ko po ulit si Kagawad Ben at si Kap Dondon na magbigay ng huli nilang statement tungkol dyan. Pero sa akin, tama yung sinabi ni Kagawad Marie tsaka ni Kap Dondon, na sa inyo yan kung paano ninyo dadalhin. Ayaw lang namin dito na magsabi na suwail tayo sa DILG. Huwag naman, kasi yan ang mother unit natin at yan ang sinusundan natin. Maraming salamat, Kags Butch. Kags Marie Kap, meron pa po ba kayong maidadagdag po dyan? Huwag lang kayo magtaas ng kamay. Safe na yon. Huwag nyo itaas yung kamay ng kandidato. Samahan nyo kasi because ayaw nyo mapahiya sa barangay nyo at samahan nyo parehas kung gusto nyo. Yun lang naman sa amin. Huwag lang, ako unsolicited advice. Saka, tama yung sinabi ni Kags Butch, panoodin nyo yung mga noon na palabas. Kasi minsan may nagko-comment tapos ito, ganyan-ganyan, si Kags Butch, ganito, si Kap Dondon, ganito, hindi nyo nasubaybayan kasi yung una naming palabas na meron kaming gantong sinabi. O tama yung sinasabi ni Kags Butch. Merong Omnibus Election Code na pinag-usapan sa barangay tayo, panoodin nyo po yun. Para mapagbasihan nyo ngayon kung consistent ba yung sinasabi pa rin ng mga host ng sa barangay tayo. Yun. Alam mo, SK May, nasabi na lang pareho yung gusto nating sabihin. So, ayun, tuloy-tuloy na lang natin. Total, malapit na rin naman po. This coming March 28, magsisimula na po ang tunay na bakbakan sa kampanya. Yes. And speaking of kampanya, Kags Marie, ito naman pong ating pong pag-uusapan kasunod ay yung mga pinagbabawal naman po ng mga campaign materials pagdating po ng campaign period. Kags Butch, basahin ko na po ito pong Zoom meeting po. Yes po, sa isa pong dinaluhang Zoom meeting po with COMELEC officials, sinabi po ng COMELEC ang mga pinagbabawal na gawain sa kampanya ngayong darating na national and local elections sa May 12, 2025 ay ang mga sumusunod po. Individual posters, billboards, posters and tarpaulins exceeding 2 by 3 feet, collage-like posters exceeding 2 by 3 feet, single letter of names when assembled together exceeding 2 by 3 feet. Bawal rin pong magdikit sa mga plaza, markets, barangay centers, and other similar places. At ang mga political ads naman po on TV or radio must be limited to 120 minutes per station in the entire 90 days campaign. On radio, 180 minutes per station for 90-day campaign. Mga prohibited naman po na ipamigay o i-distribute, yan po yung mga t-shirts, ballers, bags, sun visors, hats, caps, umbrellas, ballpens, fans, pagkain, drinks, transportation,
or anything of value, Kags Butch. At ang panghuli po, bawal din po ang provision po ng mga cash or any financial assistance katulad po ng AICS at TUPAD. Isa lang makukomment ko dyan, SK May. Yan po, matatagpuan niyo lahat ng pinagbabawal na yan doon din sa pinagbabawal noong huling barangay election. Yes. So, in-apply lang po ng COMELEC yung pinagbabawal. At ang importante dyan, ang ibig sabihin na ng COMELEC lahat dyan, anything of value. Pag ikaw ay gumastos ng napakalaki, uhulihin ka. Yan ang mga pinagbabawal. Kaya, yan po, tandaan nyo po, especially malapit na magsimula ang campaign ng local officials, Kags Marie. Yes, March 28 po. Tandaan natin yan, mga kabarangay. They have 45 days. 45. Memorize ni Kags Marie yung election. Sino kaya sinusuportahan? Ako hindi ko nga alam kung kailan. Parang national yung alam mo talaga, Kap. National yung inaano ko. Hindi, pero sa totoo lang, masaya to. No? Masaya at mapusok. Yeah. At mainit. Mainit ang panahon talaga. Mainit ang panahon. Pero bago ang lahat, may batiin muna si SK May, ating mga masugid na televiewers. Sige po, pagbati po sa Barangay Kitamban, Bunuangan, Misamis Oriental, kay Punong Barangay Marciano Oclarit, Kagawad Juliet Acero, Kagawad Cristino Acero, at kay Kagawad John Mark Galon, Ruth Galon, Kagawad Reben Galorport, at kay Kagawad Jerry Liagas, Kagawad Robbie Reyes, and SK Neil John Kaingles. Yan, maraming salamat po. Mamaya po, isang special segment sapagkat matagal nang hinihintay ng mga Pudok Leaders sa REA. Ang Pudok Leader Edition po at konting usapang politika. Dito lahat yan. Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay